beloved Boss Mike Cervera. Ang Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na. Sara Duterte kinarir na ang paninira kay Pangulo. Matagal naman kinakarir na pero ngayon bagong propaganda. Si Sara Duterte mga kababayan, dahil nga sa siguro maagang pagdideklara ng pagtakbo kasama sa plano yung pong laging magkwento. Laging magkwento patungkol kay Pangulo. Alam nyo naman si Sara, bullying-bully nga. Bullying-bully ng mamamayang Pilipino. Napanood ko nga kanina, ang aga-aga, naghahang yung utak niya. Habang nagkakwento mga kababayan, hindi malaman kung ano kasunod ng sasabihin niya. Buti pa tayo mga kababayan, sing bilis ng motorsiklo. Raider ito. Kapag nagkwento, walang putol, tuloy-tuloy. Parang yoong. Pag nanasa, ni Suntay, Sara, wala. Mahina talaga mga kababayan ko. At eto na nga, sabi ko nga sa inyo, parte ito Ako naniniwala, parte ng propaganda nila na si Sara panay na ang papa-interview. Siyempre, mga kababayan ko, gagamitin ng SMNI. Laging nando doon, ini-interview ng mga kagaya niyang tangat bobo. Mga kababayan, yun ang nila ngayon, naratibo. Magkwento si Sara Duterte patungkol sa karanasan niya kay Pangulong Bongbong. Sino naman ang maniniwala ron? Diba, Nick Candido? Sino maniniwala? Tapos ngayon, mga kababayan ko, sinasakyan pa. Nino, nung mga kasama, tulad nila Guangson. Yan, yung mga yan, Mike Defensor. Yan ngayon ang masisipag na sumisira kay Pangulong Bongbong. Di ba? Vancouver dyan, huwag kang magpapakasigurado. Yan nga mga kababayan ko. Sige, umpisa na natin mga kababayan. Nako, yung 18 Marines, mukhang nagdidelikado. Dahil nga po mga kababayan, pinatawag na ho ng NBI. Alam nyo mga kababayan ko, eto lang sa akin, matagal na natin sinasabi. Nadagdagan pa nga dati 50 million lang daw ang laman ng maleta, 50 million. Tapos nung nagsalita po't lumabas itong mga 18 Marines, naging 56 million na. Grabe, mga kababayan ko Iniisip na ho ngayon ng mga matatalino kung paano, tulad ni Lacson, kung paano nagkasya yung 56 million sa isang maleta. Kasi mga kababayan, kapag kayo mga nasa mga OFW, yung po kasing maleta, lalo't ordinaryo yung pinapakita nila, mumurahin. Mumurahin po. Mga kababayan ko, pagka dinala natin sa ibang bansa yan, meron pong hangganan lang at may nakalaan na bigat yun. Hindi, kadalasan hindi po pwede yung limit na 25 kilos, 23 kilos, 20 kilos. Ganun lang Ganun lang lagi. Yan. Sabi nga ni Edwin, 25, minsan 20 lang, minsan 23 lang, ganon. Ngayon, mga kababayan ko, pagka 25 kilos na yung pong laman ng malaking maleta, yung pong sinasabi, tinuturo nila, na pinaglagyan ng pera, mga kababayan ko, siksik na yun Di ba? Sa 25 kilos. At saka sobrang bigat na nun. Kapag katulad nga nung maleta na tinutukoy nila, mga kababayan ko, malulubog ba? Mapipisat, Mapipisat na ho yun yung mga paa. Kasi nga sobrang bigat.
Yun nga lang ang limit na ano no, na bigat ano. Oh, sabi ni Tony Ninubla 23 kilos kadalasan ang allowed. Oo. Usually talaga 23. Minsan meron hong 25, minsan may 24, minsan may 20. Iba-iba ho eh. Depende po sa airline yan kung ano ba talaga. Oh, isang kaban na bigas na ang 50 kilos. 56 nga. Hindi naman 50, 56 na daw ngayon. So ngayon, mga kababayan ko, ang NBI ay iniimbitahan ho sila, pinapatawag. Kasama na nga ho dyan, mga kababayan, yung ipaliwanag nila kasi halos lahat po nagdududa. Ano po? Nagdududa ang NBI dahil nga po gustong ipademo yung pong kung paano nila sinalansan yung pong 56 kilos na pera, ano po, sa isang maleta. Magkakaalamanan ho yan, mga kababayan. Ano po? 56 kilos, 56 million, ano? Sorry 56 million kasi nga ang 1 milyon na katumbas ng 1 kilo. 56 kilos, 56 million, oo. So 1 kilo, 1 milyon na lang. May sobra pang konti yun eh. Oo. Diba? Anytime uwi ako, maximum 30 kilos check-in baggage at 7 kilos hand carry. Ayan. No? O ngayon, mga kababayan ko, eto na, mga kababayan ko. Paano kaya nila isisiksik yung 56 million sa isang malaking maleta? Maaari siguro na mapagkakasya, pero sa akin tansya, sa akin lang pong tansya, no? Mukhang mahihirapan silang patunayan yan. Oo. Na magkakasya ang 56 million sa isang maleta. Anyways, mga kababayan ko, baka ibang maleta naman ninyong sinasabi nila. Meron po kasing maleta na jumbo yung malaki. Yung malaki ho! May malaki ho, mga kababayan ko. Meron ho akong ganun parang sing laki ng aparador Di ba, mga kababayan ko? Ang problema, yung pong mga pinakita sa mga litrato na maleta, hindi yata nila inisip. Nakuha nyo, mga kababayan ko? May mga litrato na ho silang ipinakita na itsura ng maleta. Kaya hindi na po nila po pwede na baguhin na sabihin na singlaki ho nung maletang binabanggit ni Mike Cervera Wala na kasi nga, nandun na. Di ba? Yayaning baka naman na sako. Ewan ko. Pero hindi. Hindi Meron ho talagang maleta na malaki, maluwag. Oo. Meron ho ako noon, pipicturean ko, ipopost ko. Tulad ho nung maleta na napulot ni Takero sa may Hong Kong. Ganong kalaki, mga kababayan ko. Ganong kalaki. Ngayon, mga kababayan ko, eto na. Dahil mukhang natatakot na ho, ito pong mga 18 Marines. Nagkaroon ho ng press con, patuloy-tuloy na press con. Laki ng pondo nila, no? Panay ang pa-press con nila, no? Ang tanong naniniwala ho ba kayo na walang pumopondo dyan? Ang tanong, mga kababayan naniniwala ho ba kayo na wala silang pera na pambayad po sa kada presko nila? Mga kababayan ko, yan ho ang kakaiba. Tuloy-tuloy ho yung pagpapapresko nila. At tuloy-tuloy din yung pabawas ng kasama nila. Nung una lumabas sila, 18 Marines. Ngayon, 11 na lang. So mga kababayan ko, baka sa susunod, dadalawa na lang yan. Dati 18 naging 11. Sa susunod yan, mga kababayan ko, konti na. Halatang halatado naman kasi yung kanilang mga pakana. Sinasabi nila na, wala naman kaming aasahan sa lahat ng sangay ng gobyerno.
alam naman natin na ano ba naman ang aasahan natin dyan. Putik na yan. Ano yung pakay nyo talaga? Eto na ho. Nag-Alachabit style sila. Yun ho, ngayon, ang kanilang binabakasakali, mag-style chabit. Ano ho yung style chabit, mga kababayan ko? Whistleblower. Gagalitin nilang taong bayan, paniniwalain nila at uutuin nilang taong bayan para mag-aklas pumunta ng lansangan. Yun pala ang gusto, mga kababayan. Pumunta ng lansangan. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Eto na, tingnan natin, ha. Unahin na natin tong 18 Marines. Pansinin ho ninyo, ito hong interview, itong nakaraang interview nila. Aba, mga kababayan ko, nagulat ako, Halatang yung nagtatanong, ginaguide ho yung mga 18 Marines. Grabe. Ito na, pasok. Grupo ninyo. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Inom muna ako ng tubig. Ayan na. Mga kababayan, pakinggan nyo, unawain nyo maigi. Kayo, grupo ninyo. Saan nyo gustong mabilis na humantong itong usapin? Kung kayo magdi-decide, saan nyo gusto? Gusto nyo bang humarap sa Congress, sa Senado? Gusto nyo bang humarap sa taong bayan? Relax! Inuli pa nung gonggong yung taong bayan daw, mga kababayan. Eto, unawain nyo maigi. Kayo mismo. Ano yung nararamdaman nyo? Kasi hindi pwedeng humaba itong labanan. Kita nyo, kasi hindi daw pwedeng humaba yung labanan. Wala na nga hong gana yung ilan, Kaya nga kukunti na lang yung mga yan, Diba? Eto na, More days na nag-extend ito, dami taong bayan. Kayo, Senado, gusto nyo bang humarap sa taong bayan? Kayo mismo. Ano yung nararamdaman nyo? Kasi hindi pwedeng humaba itong labanan. The more days na nag-extend ito, damaging sa inyo at damaging sa taong bayan. Huwag nyo nang isama yung taong bayan, damaging talaga sa inyo. Kaya nga yung ilan, nagbago ng mga isip, Sigurado yan, lalabas at lalabas ang totoo. Maraming taong matatalino, hindi lulusot yung mga ginagawa ninyo. Kasi maraming question dito. Ang daming iba-iba yung mga hindi tugmang sinasabi. Ang dami po yung mga pagkakataon na binabago nila yung mga nasabi na nila nung una. Nasabi na nila nung una, babaguhin uli sa bagong presko nila. So, ang daming question. Kung ang mga bata nga, mga kababayan, ayaw nilang di ba? Ayaw nilang maniwala sa mga to, Tayo pa kaya? Syempre, mga kababayan, wag din nating alisin na may maniwala sa kanila. Dahil alam naman natin yung mga DDS, mga bobot tanga. Normal na maniwala yung mga yung bobot tanga nga, di ba, Ai-Chang? Tuloy. Ulitin ko yung tanong ko, kung kayo ang magdi-decide, saan gusto nyong humantong ito para mabilis matapos ang laban ng bayan? Lax na puta, ba't laban ng bayan? Alam nyo, halatang halatado yung mga imbitado. Mukhang ang imbitado lang, mga kababayan, yung kanilang kagrupo mismo. So para bang ang presko nila, pare-pare sila ng ng naratibo. Kaya sila na lang nag-uutuan. Sila na lang yung mga nag-uutuan dyan. Kasi eto, tingnan nyo, mga kababayan ko. Sa amin, gusto na namin matundukan ito matapos na, maaksyonan na agad. Gusto na daw nilang matapos, matuldukan at maaksyonan kagad. Uy, huwag nyong kakalimutan, may due process. Sige, tuloy. Para hindi na tayo hahaba. Ulitin mo, kuya, yung tanong mo, hindi yata naintindihan netong Marines. Hindi naintindihan yung gusto mong sabihin na anyayahan ng taong bayan na lumabas, magwala para sa kanila. Ganon hindi yata naintindihan Mukhang bobo rin tong mga Marines na to Tuloy. Ano po, sir? Saan gusto nyong aksyon? Sir, taong bayan na lang siguro yung Ayun. magdesisyon. Naklampatik!
So wala na. Iiwan na sa atin yung pagdidesisyon daw sa taong bayan. Grabe naman mga kababayan ko, ginawa nyo naman kaming uto-utot para maniwala sa inyo. Nakuha nyo mga kababayan ko, mukhang etong kanilang pasakalye, mukhang etong kanilang propaganda na to, failed. Oo, bigo. Bigo mga kababayan, itong mga propaganda nila gamit-gamit tong nagpakilalang 18 marriage. Yari mga kababayan ko itong mga to. So yan, narinig huli nyo. O sige, tuloy-tuloy natin. Unawain yung maigi mga kababayan kasi iiwan na daw sa ating mga Pilipino, mga mamamayang tao, mamamayang Pilipino, yung pagdidesisyon. Biruin nyo mga kababayan ko, matapos kayong magsalita, sabi nyo, matatapang kayo, bigla nyong iiwan sa amin ang desisyon. Bakit? Para magwala kami? Para magalit kami sa gobyerno? Ha? Dahil sa mga ibinunyag nyo? Ganun ba yun? Hindi nyo nga mapatunayan sa sarili ninyo kung ano yung totoo. Di ba mga kababayan ko? Hindi nila mapatunayan kung ano yung totoo sa mga sinasabi nila eh. Paano kami maniniwala sa inyo? Grabe no? Pakinggan nun ninyo. Kayo, grupo ninyo. Saan nyo gustong mabilis na humantong itong usapin? Kung kayo magdi-decide ha, saan nyo gusto? Gusto nyo bang humarap sa Congress, sa Senado? Gusto nyo bang humarap sa taong bayan? Kayo mismo. Ano yung nararamdaman nyo? Kasi hindi pwedeng humaba itong labanan. The more days na nag-extend ito, damaging sa inyo at damaging sa taong bayan. Ulitin ko yung tanong ko, kung kayo ang magdi-decide, saan gusto nyong humantong ito para mabilis matapos ang laban ng bayan? Sabi ni, gusto na namin matundukan ito, matapos na, maksilan na agad. Para hindi na tayo hahaba. Naks. Yan lang po, sir. Saan gusto nyong aksyon? Sir, saong bayan na lang siguro yung magdesisyon kung ano yung nararapat para sa mga anomalyang nangyari sa natin. So ang sinasabi nyo, wala rin kayong tiwala sa anuman sa ngayon ng gobyerno na mag-iimbestiga. So ang panawagan ninyo, taong bayan na ang dapat umaksyon. Oh, sir. Oh, sir. Marines! Kita nyo? Kita nyo? Grabe no mga kababayan ko, Marlon Ramos, mga kababayan na yan, Maliwanag na maliwanag, hui. Na ito talaga, propaganda ito na bigong propaganda ng kampo ni Duterte para pabagsakin si Pangulo. Kaya ngayon, ang ending nila, manawagan sa taong bayan para magalit naman kayo sa ginawa. Para naman kampihan nyo sila sa ginawa din nila. Simpleng-simple lang, unawain ito. Clearly, disturb ang gusto nilang mangyari, sabi nga ni Aida. Diba mga kababayan, taong bayan na hindi naniniwala. Wala, stick mga kababayan ko. Ewan ko ba sa mga ito? Paano? Matapos nga yan, mga kababayan, na para bang nagmamakaawa na sa ating mga Pilipino, itong mga taong ito, mga kababayan ko, eto na. Pinatatawag na po sila ngayon ng NBI. Yari kayo. Yari kayo dito. Hindi lang ang NBI mga kababayan. Sinampahan din ng kaso ni Senator Trillanes at maging ang ombudsman, mga kababayan ko, ay meron ding pahayag na talagang kaduda-duda sa mga sinasabit binubunyag netong mga marriage. Wala ka. Unahin natin mga kababayan ko si Boying Remulla. Pasok. Yes, we're asking the NBI to... Sabi rito, ayan na. 6 sa 18 Marines, 6 sa 18 ex-Marines may kasong murder. Patay tayo dito. Patay tayo dito. Chanel Pares, Ferdinand Lungalong, Heidi Pantino, Lacocherang Ilocana.
amante. Oh, sabi rito, 6 sa 18 ex-marine may kasong pagpatay. Kita nyo mga kababayan ko, may kaso pa lang pagpatay Oh, ano pang aasahan nyo dyan sa mga marines na yan? Kung may mga kaso pala't mga kriminal, kung kaya po nilang pumatay, kaya rin nilang magsinungaling. Di ba? Oh, ano ba naman ang pagsisinungaling kung kayang-kaya nilang pumatay, mga kababayan ko? Kung di umano'y, mga mamamatay tao yan, baliwala yung pagsisinungaling sa kanila. Eto, pakinggan natin. Yes, we're asking the NBI to help us get to the bottom of it, and we're getting information one by one. So ano po magiging proseso nun after NBI? Yeah, we're validating first the identities. Okay. Siyempre, dapat alam natin kung sino-sino itong mga tao. Correct. Kasi the 18 Marines were supposed to be for parang political effect. But not all of them are Marines, or not all of them are in the active service, and many of them were dishonorably discharged. Alam na namin yun as far as we're concerned now. Na marami ron discharged, and there's many of them even have had murder cases. Ilan? Ilan yun? May murder? I think 6 of them. Ay, grabe. Mga kababayan ko, kita nyo naman, ang ombudsman ay nanawagan na rin sa NBI para pakialamanan itong kaso na ito. At ito na nga, na-discover daw mga kababayan ni Ombudsman Boyeng Remulla na di umano ay may kasong mga pagpatay. Yung pong 6 sa 18. Yari mga kababayan itong mga Marines na to. Mga kababayan, mukhang nauto ni Mike Defensor kasi ito. Mukhang nabola nila attorney baliktad dito. Kawawa naman mga kababayan ko. Kawawa naman itong mga ito. Biruin ninyo. Mahihina rin kasi ang ulo BMP Chris Rose. Diba? Sige. Lonely. Eto na. So sa 18, walang masasabing kumbaga legit or Hindi ko alam. sino, I cannot. Basta sinasabi ko lang, may mga findings kami. Tipping point. They're trying to create political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun You're creating a tipping point. To favor a local party or a state actor? Local yan. I think we know who's behind it, but we have to prove it so we're not alleging anything now. So kilala na rin daw nila kung sino ang nasa likuran ng mga taong ito. Diba, Catherine Galpo? Nakaw! Wait lang, tumatawag yata si Kernel. Kernel. Yun. Mga kababayan ko, batiin muna natin si Sangkay dyan dahil meron na silang bagong kauna-unahang panganay pala. Sinilang na po yung panganay ni Sangkay dyan. Kaya pagyamanin at talaga naman kailangan turuan, sana magmana yung anak anak na kasi nandyan na. Yung anak ni Sangkay dyan magmana sa ama't ina. Isang mabuting mamayang Pilipino, mabuting tao, At mga kababayan ko, mayroon pong prinsipyo. Yan po mga kababayan, So ngayon mga kababayan ko, eto na. So may findings pala ang Ombudsman Boyeng Remulla na 6 sa 18 na mga ex-Marines ay may kasong murder. Pagpatay, mga kababayan ko, pagtegi, bam-bam, kalon. Bang, bang, siguro mga bumebeng-beng. Mga chumuchuk-chak chenis ng ganiri. Mga sumusyonggal din ng mga ulo.
parang si Sara Duterte, ganun. Di ba, Ay Morena, no? Oo, yan. Oo. Eh ngayon, mga kababayan ko, putik na yan, paano na ito? Inirekomenda at nanawagan na rin ang ombudsman na mangialam na nga ang NBI. Pero mga kababayan ko, eto ang problema pang isa. Hindi lang ho sa nadiskubre na may mga, may mga, dyan, no, 6 na mga kasong murder daw, sabi ni Boying, may kaso pa sila. Our beloved Boss Mike Cervera.